So ito yung printer ni yung ating subscriber. Pinadala galing ng Shopee. Yung meron siyang channel lalagay ko na lang yung link diyan para makita ninyo. So ang gagawin natin dito, i-testing muna natin bago natin i-convert. Kasi sublimation, gusto niyang i-pigment, magpiprint siya ng sticker. So check muna natin kung okay yung nozzle. So i-test muna natin kung okay yung nozzle. Tapos itong ginagawa natin, no, ko-convert pa yan dito sa para ayan, itetest na natin yung nozzle muna bago natin i-convert sa pigment. So naka naka-sublimation. Test muna. Check natin yung printer niya. So ito, okay naman yung nozzle na kumpleto. Tapos yung serial number ng kanyang printer ay yan. Yan yung serial number, no. So mamaya itetest natin uli para pag binigay natin kay kay customer, siguradong hindi napalitan yung kanyang printer. Tama yung serial number. Serial number nakatago. So may nakita akong isang pero tingin ko hindi naman makaka-epekto to, no. Dito banda may isang parang putol o nag-misalign. Yan, check na lang natin uli mamaya pag naging pigment na siya. Nandiyan yung counter niya, yung mga na-print, no. Nakaka 107 pa lang yung color, no. Black and white 7. Total pages 114. Medyo pa. Hindi lang alam natin to kung na-reset na. So mga ka-printing, kailangan natin ng C-range, no. Ayan, alisin natin yung ink nito. So yung mga L121, madaling alisin yan kasi yung nozzle ng kanyang tank ganito lang. Hindi tulad ng mga L3210, meron siyang parang susi, no. Ganyan, no. Pero pwedeng anihin niya ng C-range. So ilalagay natin dito yung mga ink. So yung ink na yan, hindi na natin yan magagamit. Tapon na yan. Yan. Ayan, unahin natin yung black. Yung sublimation, iba ang amoy niyan. Pag isa lang yung C-range ninyo, puro pahigop lang kasi para hindi mahaluan ng ibang kulay. Pero kung marami kayong ganito, meron kayong 4 na ganito, okay lang.
Yan, so wala na yung black. Yung yellow naman, oh. To, ibang ano to, ibang C-range. Yan, iwasan lang natin mag-leak, no? So wala na tayong mahigop dito. May ink pa yan sa hose tsaka sa damper. Kaya ang gagawin natin susunod, hihigupin natin din sa waste waste hose. So since meron na siyang nilagyan na external waste tank nandito sa likod, hindi na natin i-open tong printer. Dito na lang tayo mahihigop sa likod. Dito sa nilagay na waste tank. Kasi ang hose nito nandito lang sa bandang ibabaw. Itong L121, same ng L120. Ganon din naman yung L3210, L3115, bandang taas din. Hindi yung helmet yun lang. Yan. So susunod natin gagawin, itong sa likod, no? Yan, nagka-cut po tayo kasi ng sticker din, no? Kaya pang siningit lang natin tong video. So tanggalin natin dito, tapos idugtong natin to. Then higop. Yan. Para makuha natin yung ink sa head, sa damper at sa hose.
Yan. So wala nang lumalabas, no? Tapon na natin to. Ayan. So yung paglagay ng waste hose dyan, may isa pa kasi akong video, halos same din yung proseso naman yung from dye ink to sabli. Kasi ito sabli to dye. Same process lang yun. Ayan. Just print na lang kay Arnel, no? Ayan. Busin lang natin. Kunti na lang. So wala na yung laman, residue na lang. Susunod niyan, lalagyan natin ng cleaning solution. Dumihan na naman yung lamesa natin. So ini-next natin, ito lagyan natin ng cleaning solution. So na-drain na natin lahat, kaya lang kasi syempre may residue pa yan ng ink ng sublimation. So ang susunod nating step, lalagyan natin ng cleaning solution. Cleaning solution. Pag mga L121 kasi madali talagang salinan ng ink, no? Yung L3210 iba yung tip niya, no? Kaya hindi mo pwedeng gawin yung ganito. Pero same process din yan. Kahit sa iba pang modelo. Same process. Medyo pinahirap lang yung takip ng tank, binabago nila yung model. Kasi syempre nagbabago sila ng ng bottle. Yan, para siguro yan din para hindi basta-basta maripilan. Kaya lang syempre nakapag-adapt din yung mga gumagawa ng replacement ink. Yan. Nagagaya nila yung bote ng original ink. So naubos na natin yung isang bote ng cleaning solution. Then isa pa. Yan. Then isa pa. Yan. So igupin natin, no?
Yan, kaya kulay black yan kasi halo-halo na yan na ink. To cleaning solution na lang to, no? So, shout out sa ating mga member channel, no? Yan. Meron tayong 3 member channel dito sa Bentech. So kung napapansin niyo, pinuno ko na yung tank. Ayan, no. Nabawasan na ng ink, ng ano pala to, yung laman, cleaning solution. So syempre may residue yung cleaning solution, yung kumulay na dun sa kung ano yung kulay ng ink. Nakalimutan yung helmet. Sige, nandyan lang. Ay, saan ba? Parang wala ah. Ha? Anong helmet? Dito. Nandyan. Dito ko nilagay. Sa basket pala. Kaya nakalimutan. Sige, salamat. So, lagyan pa natin, no? So yung paglagay ng waste hose nito, alam ko may video ako nito, no? Kasi kailangan yung tanggalin to kung sakaling need yung ano, kasi ito nakalabas na kasi yung waste na eh. Nilagyan na ng external waste tank. So may isa pa kasi
Ayan na ano na natin, na drain na natin, tapos nilagyan ko ng cleaning solution. Na drain na rin natin yung cleaning solution, no. So totally naman talaga hindi natin talaga siya malilinis talaga na yung sobrang linis talaga, yung parang brand new. So meron pa rin siya talagang matitirang mga residue na maliliit na talagang yung parang kumapit na sa gilid. So hindi na natin talaga yan maaalis. Yan. So ang code ng ink nito 664, no, sa bote yan, no. So ito yung ilalagay nating ink, Hansol pigment. Yan. So gawa tayo ng parang imbudo dito, no. Gawa tayo ng parang imbudo kasi eto ginamitan natin ng cleaning solution. Medyo may residue siya, no. Yan. Yan, okay. So gagawa muna ako ng embudo. Yan, so gumawa ako ng improvise na na embudo gamit yung photo paper na na reject, o kaya kahit bago na kasi ilan lang naman yan. Ganyan. Tapos kasi itong scene range ginamit ko siya, C-range, no. C-range yan, baka na naman tayo. Yan, kasi ginamit ko na kaninang pang kaya gumawa ako ng ng improvise sa imbudo. So sinasalinan ko na, kung makikita nyo, yan, napuno na, meron na siyang pigment ink, no. Yan, lagyan pa natin ng konti. Yan, no? Nalagyan ko na. Yan lang kasi yung ang disadvantage ng Hansol, no? Yung tip niya hindi tulad ng Koyi na pag ganito. Kaya madaling isalin. Then ganyan, nalagyan ko na rin yan. Huwag lang kayong magkakamali ng kulay, no. So after nya malagyan ng yan, ng ink na puno na, humigop ako dito sa waste hose, no. Humigop ako. Yan. Humigop ako dyan. Yan. Yan. Yan, pagkatapos niyan, no, mag-head clean tayo dun sa software na, no, sa computer. Mag-head clean tayo sa software na. Kailangan naka-on yung printer. Alisin na muna natin itong improvise. Tapos ilagay natin yung takip.
Saksak ko sa outlet. Yan. Then, saksak natin yung USB. Yan, inon ko na. Mas headlink tayo rito sa software na dito na sa ano. Dito na sa computer, no. Linking preferences. Tapos itong head clean. Tapos nozzle check. Head clean na. Yan, pinrest ko na yung head clean. So, hindi nyo maiiwasan tumalsik-talsik ng konti yung mga ink, no? Madudumihan yung kamay. So, maglagay tayo ng isang bond paper. So, yan yung ginamit na ink, no? Hansol. Kuyi user ako, no? So, depende naman sa inyo yan kung anong gusto nyo. Kayo pa rin yung masusunod bilang owner ng inyong mga printer. Yan. So, umuulan ngayon, no? Yan. Pagpasensyahan nyo na kung humaba yung ating video, no? Yung ibang sigurong parte, ipapass forward ko na lang. Pero mas maganda kung mas mahaba kasi mas makikita nyo ng maayos yung pagkakagawa. Yan, no? So, hindi atin to kailangan malinis. Kasi yung previous video ko nito, kasi personal use ko naman yon, kaya nakita nyo medyo naglilik ng ink yan, medyo marumi. Etong printer na to hindi atin. Yan. Kaya kailangan malinis. Kaya gumawa ako ng improvise sa imbudo. Yan, so natapos na natin na lagyan ng Hansol ink yung printer. Then kasi 'di ba yung L120 basic yung driver niya. Wala siyang matte at glossy. So ang ginagawa, binabypass sa L110. Pero ito sa akin ngayon, itatry kong mag-bypass sa L130. Yan. L310 natin susubukan. So, i-download natin yung driver. Ayan. Then, yung itsura ng L130, ganyan, no? So, single function din. Parang almost same sa function, no? So, gagawin ko dito para ma-bypass. So, check ko muna yung port setting ng L120. So, yung port setting niya nasa USB 25, no? Dito
Kung sa inyo yan, pwedeng iba yung USB port, no? Hindi pare-parehas. Yan. Kasi ang dami na rin na-install dito sa computer ko, kaya ayan, nasa 25 na. Ang dami na. Ayan, oh. 0.25. Ngayon, punta tayo dun sa dinownload natin na driver ng L130. Yan. Tapos install. Wag natin set as default. Dami akong printer eh. Okay. So sa karaniwan, L110 yung ginagamit, no? Pang bypass. So sa atin ngayon, L130. So ilalagay natin USB connection. So manual na lang, no, kasi wala naman talaga. Then hanapin natin yung port number 25. Okay. Yan. Yan, printer driver installation and port configuration were completed successfully. Yan, tingnan natin dito ngayon sa printers kung nandito yung Epson L1. Ayan, Epson 1. So punta tayo ng ano ba yun? L130. Ito pala, L130. Printer properties. Ayan. Printing preferences. So check tayo ulit, isang nozzle check pa. Nozzle check. So L130 yung ginamit ko, no? Yan. Okay pa rin. Okay pa rin naman. So yan mga ka-printing, no, magta-try tayo mag-print. Naka-bypass yung ating L120 sa L130 for testing, no. Dahil nga yung pigment medyo light siya, nag-a-adjust ako ng konti sa kulay, no. Yan, punta tayo sa printer properties, printing preferences, no. Punta tayo sa more option, custom, advanced, RGB 2.2. Yan. Tapos punta tayo dito, so check natin yung slide bar. Gagawin natin, try natin ng 10, no. Ito gawin ko na lang 15. Ito gawin kong 10. Tapos yung brightness gawin kong -5. Yan. Okay. Yan. Para hindi ko na siya bago-baguhin yan uli, no, pag nagpi-print. So punta ako sa Easy Photo Print. Hanap ako ng picture na ating ititest. Dami kasing file, no. Tayo ng yan. So hanap na lang tayo dito ng mas maganda kasi kung mukha ng tao, no. So ito na lang. Ito na lang. Yan. Tapos next. Then naka-bypass na siya sa L130, no. L130 hanapin ko dito, no. L130 series copy.
Then A4 size. Then ito yung gusto kong set. Yan. So walang borderless sa L120, no. Image correct natin. Medyo light pa konti. Yan. So na siguro, no. Apply photos. Close. Then mga kaprinting, no, L120 yung ating gamit. Yung POAP na 220, 240, ayaw ipid yan, no. I-try natin yung itong RC satin yung nilagay ko dito. Kaya lang sabi niya kasi nagali siya ng shark tip, no. Maaring dumulas yung dulo, no. So try na natin. Print na. Yan. Print na natin. Yan, hintayin na lang natin na matapos. Yan. So maganda kung may catch tray dito, no, para makaiwas din yung paggalaw pag sa dulo. Pagdating sa dulo, kasi yun yung nagiging cause ng nagre-rainbow yung mga dulo, kasi nga pag nag-alis ng shark teeth o kaya pizza roller, nagkakaroon ng side effect. Hindi niya na-handle yung media kasi hindi nilagyan ng tray itong L120, no, yung model niya. Lagyan ko na lang dito naman para may bad yun. Sige, nagbibideo ko eh, huwag kayong muna maingay ah. Ayan, para may sumalo ng ano, no, may sumalo na ang photo. So yung ink, Hansol ulit, Hansol, oh. Hansol. Yan. Hansol ink, no, pagpasensyaan nyo na yung lugar ko, no, hindi kagandahan. Ayan. Parang maganda naman, no. So RC satin, no, RC satin yung gamit natin mga kaprinting. 260 GSM yung kanyang kapal, yung nakalagay dito sa packaging, no. Meron din tayong RC glossy, ito yung kulay yellow, yung RC satin kulay red, tapos may RC woven kulay blue. Ano, parang maganda naman yung kulay, no. Parang ang ganda ng kulay niyan. Nasira kasi kung isang cellphone ko. Parang ganda naman ng kulay. Ay, huwag lang mag-overheat tong ating mag-overheat. So, sir, ito na, oh. Sir Barry. Yan, ito na yung yan, dolo ko yung aking ano. Dolo ko yung aking cellphone. Yan, sobrang bagal na kasi. Sobrang bagal na ng cellphone ko.
Yan, parang ang ganda naman ng kulay, no? Ayan. So, naka-Hansol pigment na, no? Ayan, nabawas na, sir. Bawas na yung ink. Ito, nagamit ko rin lahat yung cleaning solution. Pasensya na, sir, ginabi na ako eh. May tao kasi kanina, no? Ayan. So, ito yung L3210 kagabi, no? Kuyi pigment yan. Kuyi pigment. Hansol pigment. Parang walang greenish, ah. Yung kulay ng buhok, itim na itim. Problema lang kasi sa shark teeth, no? Pagka na, ano, tsaka yung pizza roller, no? Pag natanggal yan, gumaganon yung photo pagdating sa dulo. Kaya yung print out mo dito, nagre-rainbow. O kaya pag yung mga photo paper na medyo mumurahin, yung coated niya, dumudulas yung roller. Kaya pagdating sa dulo, ganun din nangyayari. Gumagalaw yung photo, kumbaga hindi siya synchronized dun sa ng head, paggalaw ng head. Kaya rainbow yung dulo. So far ito hindi nag-rainbow. Ang ganda. So yan mga ka-printing, no? Ang ganda, oh. So Hansol pigment to, Hansol pigment mga ka-printing. Ito yung test ko nung video ko kagabi. Ito yung ngayon. Yan, ang ganda ng kulay. Yan, so mga ka-printing, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po dito sa Bentech. 12,000 subscriber na tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Pagpasensyahan nyo na, mahaba yung video.